Patay ang 2 taong gulang na bata sa Iloilo matapos siyang aksidenteng mahulog sa kaldero ng mainit na sabaw. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 taong gulang na si Baby Kaiden matapos aksidenteng mahulog sa kalderong may mainit na sabaw ng Batchoy. Nangyari ang insidente sa Purok 3 sa Barangay Pantalan, Carles, Iloilo. Ayon sa ina ng bata na si Janet, nagtitinda siya ng pagkain noong August 8 nang di niya napansin na naglalaro sa kanyang likuran si Kaiden. Nagulat na lang ito na bumagsak at mapasok ito sa kaldero na nasa sahig noong mga oras na yon. Nabatikan ko na lang, nakibot ako nga nagugampal sa ma'am, nakasulod na nakita ko sa iya, nagapungko na siya sa kaldero nga may saba mo tugin bakit ko sa dali, kagin nangayo ko tabang. Bagamat hindi na kumukulo, mainit pa raw ang laman ng sabaw ng kaldero. Kaya nagtamo ng 4th degree burns ang bata. Kaagad namang dinala sa ospital ang bata. Agosto 13 nang binawian ito ng buhay sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Na-comment nga, muna ko nung ginabayan ko ng bata ko, nga gisulod-tugid ko sa kaldero, abo Diyos ko, gatulo pa lang luwa ko sa mga comments ang bawo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Iniurong po ng Malacanang ang deklarasyon ng Special Non-Working Holiday para sa Ninoy Aquino Day. Mula sa pagunita tuwing August 21, natatapat ng Miyerkules ngayong taon, ginawa itong Biyernes, August 23. Ayon sa Malacanang, layo nitong magkaroon ng mahabang weekend ang publiko na magsusulong sa lokal na turismo nang hindi inaalis ang kahalagahan sa kasaysayan ng Ninoy Aquino Day. Mas mapapabilis na ang pagresponde sa mga tatawag sa 911 hotline dahil sa mas pinalakas na emergency response system. Ayon po yan sa DILG. Makikita na rin nila ang lokasyon ng mga tatawag kaya't matutukoy at mapapanagot ang mga prank caller. Nakatutok si June Veneracion. Gamit ang mas pinalakas na emergency 911 response system, sinubukan ang bilis ng responde ng mga pulis sa kunwaring insidente ng krimen. Bukod sa mga live na kuha ng body-worn camera, kita rin ang actual location ng mga pulis habang rumiresponde hanggang sa makarating sila sa lugar. 56 seconds. Pero ang problema, mas marami pa ang bilang ng mga hindi lehitimong tawag na natatanggap sa emergency 911. Kada araw nasa 30,000 tawag ang natatanggap ng emergency 911 National Call Center. Sa bilang na yan, nasa 700 lang ang lehitimo. Karamihan daw ay mga prank call, job call at kung ano-ano pa. Pati order ng pizza, minsan pumapasok din daw sa sistema. Yung iba nagmumura, minumura kami. So, yun po yung kasama sa trabaho namin. May mga bagong features na ipapasok sa sistema na pareho ng teknolohiyang ginagamit sa 911 ng Amerika. Tulad na lang ng kakayahan na matumbok ang exact location ng caller para mapabilis ang police response time. Kahit nandyan yung police pag hindi nakuha yung exact location, magda-drug. At kapag meron ng kakayahan na matukoy ang caller location, bilang na raw ang maliligayang araw ng mga prank caller. So please, huwag kayo magpa-prank calls dahil kakasuhan po kayo rito. Huwag yung bababuyin po itong sistema ito. Ito'y para sa ating lahat. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 7th Division si dating PNP Chief Jesus Versosa at 10 iba pang akusado sa kasong graft. Kaugnayan sa maanumalyang pagbili ng second-hand helicopter ng PNP noong 2009. Dahil dyan, ipinagutos ng korte ang pagbawi ng whole departure order laban kay Versosa at ibinalik din ang ibinayad niyang cash bond. Hinatulan namang guilty ang ilan pang opisyal dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naging kontrobersyal ang pagbili ng naturang mga helicopter dahil idineklara itong brand new. Pero napag-alamang dati palang pagmamay-ari ni nooy First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Hindi otorisado pero iba't ibang brand ng LPG ang kinakarga umano ng isang planta sa Bulacan. Ang may-ari naman mariing itinanggi ang paratang ang resibo. Tunghayan sa aking pagtutok. Nagkakarga di umano ang isang planta sa Bulacan ng iba't ibang tatak ng LPG kahit hindi otorisado. Kasi ngayon sa batas, pwede ka lang mag-refill. Isang responsibility ng isang refiller
or marketer or itong mga brand owner is to refill trademark under their own brand. So for example, brand A ako, brand A lang yung dapat kong refillan, wala nang iba. July 10, nakumpirma ng CIDG Bulacan ang impormasyon sa pamamagitan ng isang test buy. July 30, sa visa ng ibinabang search warrant kasama ang resibo, pinasok na ng mga otoridad at LPGMA ang planta. Pagpasok sa loob, huli sa akto ang pagre-reveal ng ilang tauhan ng planta ng samut-saring brand ng LPG. Wala mo na lalabas ha! Mga pulis kami! Pero ang may-ari todo tanggi sa paratang. Wala po kaming kinakagar. Wala pa nga po sa amin. Dumating po rito hindi ko naman po alam na yan, nandun po ako. Yung pong tao ko, bago lang po yan. Paka-aborto nyo na po sabihin yan, wala po. Binabawal ko po yan ako, napakahigpit po kami sa salikas. Kung pinagbabawal mo tayo, dapat di ka po nagpapasok. Sa gitna ng operasyon, sumingaw ang mga tangke, luma at face out na. Pinakadelikado yan, kurugitin, gagawin mong ganyan. Parang magiging bago pero luma yung tangke. Pag sumabog yan, sino mo pagbintangan yan? Depensa ng may-ari ng planta. Talaga yung amin lang tangke namin. Saka pinabawal namin yung mga brand na. Pero dahil sa nauna ng test buy na naganap at mga ebidensyang naabutan ng mga otoridad, arestado ang may-ari ng planta. Hinuli po kayo namin sa visa ng search warrant. May karapatan nga manahimik. Ano man ang sabihin ng may-aring gamitin sa isa ng mga hukuman. Ilang araw matapos ang operasyon, release for further investigation ang may-ari ng planta at sasailalim sa preliminary investigation ng kaso. Abangan ang buong kwento sa Resibo ngayong linggo. Two weeks away from Burr Month, naging usap-usapan online ang video ni Jose Marichan na very emotional habang kumakanta sa isang event. Umani yan ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens, pero bakit nga kaya napaluha ang Pinoy music icon? Makichika kay Nelson Canlas. Biruan sa social media kapag malapit na ang Burr Months. Ayan, nagpaparamdam na siya. Kasama nito ang nakasilip na picture ni Filipino ballad icon Jose Marichan. Pero Agosto pa lang, naramdaman na ng netizens ang Pasko nang awitin na ni Tito Joe sa isang event, ang Pinoy Christmas hit of all time na Christmas in Our Hearts. Pero nang marating niya ang chorus ng kanta, biglang naging emosyonal ang balladeer. Sa kuhang ito ng content creator na si Rod Magaru, makikitang tila maluha-luha ang Filipino-Chinese singer habang kumakanta. Ang netizens nagtaka at merong ding nag-alala kung bakit tila naging emosyonal si Tito Joe. May mga nagtanong kung may pinagdadaanan ba ang mga awit. Hindi tuloy maiwasang maiyak at matouch ng ilan habang pinapanood ang video. May mga nagpaabot din ng kanilang appreciation sa iconic singer. They were having their Christmas tree lighting in one of the malls. So they invited me to sing there, and I was singing my other songs, Can We Just Stop and Talk a While, whatever, refrain. And then people were asking me for Christmas in Our Hearts. So sabi ko, it's only July, no? No, Christmas. So buti na lang, I had my -1, and when I began to sing, the whole audience sang along. So I was deeply touched and moved by the spontaneity of the people, young and old alike. They were singing Christmas in Our Hearts with me. So it was a touching moment, Nelson. Napatiri-eyed ako that afternoon. Kung siya raw ang tatanungin, hindi na kailangan ang mga title na ibinibigay sa kanya. Father of Christmas Carol, I don't like. King of Christmas Carol, I don't like that. I'm just your regular Filipino singer-songwriter who happened to write a song, a Christmas song, that our people, both young and old, like, love the song. Yeah, so it's a blessing, Nelson. It's a blessing to me. And I thank God for that gift. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Hiniling ng Bureau of Jail Management and Penology na itaas sa 100 piso ang halaga ng arawang budget ng mga persons deprived of liberty para sa kanilang pagkain. Inapela rin nilang doblehin ang kanilang medical allowance dahil sa outbreak ng infectious diseases. Nakatutok si Chino Gaston. Umaapela ang Bureau of Jail Management and Penology sa Kongreso para sa tinatayang 117,000 na mga persons deprived of liberty sa kanilang mga kulungan. Sa pagtalakay sa Kamara ng budget ng BJMP, sinabi ni BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera na sana daw itaas sa 100 pesos ang arawang budget para sa pagkain ng mga PDLs. Halos hindi na raw kasi magkasya ang kasalukuyang 70 pesos para sa kanilang agahan, tanghalian at hapunan, lalo't nagtaasa na ang presyo ng mga bilihin. I hope and pray that all of you here would support us doon po sa call ng BJMP to alleviate yung pong naranasan ng ating mga kapatid na nakapit. Sa ilalim ng penal system ng bansa, pinakamataas na prioridad ang rehabilitation o pagkakataong magbagong buhay ang mga PDLs. Sari-saring programa mula TESDA, DepEd at iba pang ahensya ang tumutulong para ihanda ang mga qualified PDLs sa buhay sa labas ng mga rehas. Pero paano raw kasi makakapag-aral kung kumakalam ang kanilang sikmura? Bago natin siya pa-attend sa mga rehabilitation program, education, livelihood, training, nagtitraining po sila sa TESDA, mas maganda may laman din ang kanilang tiyan na maayos din. Hinihingi rin ng BJMP na taasan at doblehin ang medical allowance ng mga PDL sa 30 pesos mula sa kasalukuyang 15 pesos. Halos taon-taon raw kasi nakakaranas ng outbreak ng mga infectious diseases sa mga kulungan gaya ng chickenpox, skin diseases at tuberculosis. Maiiwasan rin daw ang pagkalat ng sakit kung malakas ang mga resistensya at katawan ng mga PDLs na makakamit lamang kung may sapat at tamang nutritional value ang kanilang kinakain. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Isang panata po ang aming bibitawan ngayong gabi para labanan ang lumalalang problema ng nagpapanggap na balita at mapanlinlang na impormasyon. Malaking banta ito lalo ngayong papalapit na ang eleksyon kung kailan pipili tayo ng mga bagong pinuno ng bayan. Kaya ang Kapuso Network haharapin ang hamon at responsibilidad para patuloy na maging instrumento ng katotohanan. Sa bawat araw, milyong-milyong post, larawan, video, komento at iba pang content ang lumalabas sa iba't ibang online platform, partikular sa social media. Patunay ng malusog at malayang pamamahayag sa internet. Pero sa dami ng makikita at mababasa online, sigurado ka bang lahat ng ito totoo? Ang mga health tip na nabasa o narinig mo, tama kaya? At ang nabasa mong artikulo tungkol sa isang personalidad, tunay kaya? Ang video na nakatrigger sa inis mo, talagang nangyari ba? Sa paglaki ng impluwensya ng internet at social media, lumabas, lumakas at lumawak din ang panibagong banta. Ang nagpapanggap na balita at mapanlinlang na impormasyon. Paniwala na nga ng 9 out of 10 adults, problema ang fake news sa Pilipinas sa ginawang survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay na survey ng SWS, 67% ang nagsabing seryosong problema ang fake news sa internet. Ang kaso, higit kalahati sa mga sinurvey, sinabing lubhang mahirap o di kaya'y may kahirapang matukoy ang fake news sa telebisyon, radyo o sa social media. At sa bilis at lawak ng naabot ng teknolohiya, lalong umigting ang banta na mabiktima ng maling impormasyon. Dito nabuo ang adhikain ng GMA na paigtingin ang ating misyon. Because of the increasing and wide proliferation of fake news, including the so-called deepfakes, in all media platforms. We thought of organizing a group
composed of those who can directly and indirectly help to fight fake news. And we believe that it is now timely to do this with the coming midterm elections in May 2025. And I do not need to belabor the very serious damage of fake news in our communities in particular and to our countries in general. Bilang nangungunang television network ngayon na may hindi matatawarang lawak, impluensya at kakayahan, niyayakap ng Kapuso Network ang hamon, responsibilidad at panata na patuloy na maging instrumento ng katotohanan. Inanyayahan din namin ang ilan sa mga responsable, respetado at impluensyal na kasamaan sa media at akademya na magkaisa sa adhikain para sa katotohanan. Nasa gitnaan yan ang ating mga kababayan pa rin. Dapat patuloy nating paalalahanan na hanggat maaari, tingnan ang kredibilidad ng pinanggagalingan ng balita. Bukod doon, kung may pagkakataon, i-confirm kung itong mga balita ay totoo nga. Sa panig naman natin, we remain vigilant that the news that we put out is imbued with integrity and na tayo mismo chine-check natin at kino-confirm ang mga sources at ang kalidad din ng ating nilalabas na balita. Sa ating krusada kontra fake, kailangan namin ang tulong ng bawat isa sa inyo, mga kapuso. Kaya ang aming anyaya, magkaisa tayong labanan ang fake. Mga kapuso, magkaisa tayong labanan ang fake. Alang-alang sa ating bayan. Alang-alang sa ating kinabukasan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. At ngayon, samahan niyo po kami sa ating panata kontra fake news.